Ibanagans, puntuhan nga natin ito kasi bakit daw parang nagbago na ang ihip ng hangin? Bakit si Lenny at Kiko at iba pang mga nasa oposisyon parang okay na okay sa mga programa ng gobyerno? Di ba kalaban nila si BBM noong eleksyon? Ganito kasi yan, may mga laban na natatapos sa eleksyon. Kapag nanumpa ka na sa tungkulin bilang isang lingkod bayan, hindi ka na para sa iyong partido. Para ka na sa mga taong naglukluk sa'yo. Ang tunay na serbisyo, hindi yan nasusukat sa kulay, kung hindi sa resulta ng mga ipinangako mo no ikaw ay nangangampanya. Ibanagans, ganito kasi dapat ang politika. 'Di ba? Hindi ito tungkol kung sino ang panalo or talo. Tungkol ito sa trabaho. Kasi kung ang trabaho ang priority, nawawala na po ang kulay. Alam niyo po mga kababayan, ang reklamo lang naman po ng reklamo at nagtatawag sa amin sa mga kakamping kay Senator Kiko, Senator Bam, kay Mayor Leni Robredo na tinatawag na kain suka, yan pong mga DDS. Sila lang naman po ang nagbabansag sa amin ng ganyan dahil nakikita po nila nakikipagtulungan ang amin pong mga leaders kay PBBM. Tinatawag po kaming kain suka. Palibhasa, wala po sa bokabularyo ng mga DDS ang salitang professionalism. Hindi po nila inuuna ang mga Pilipino, ang inuuna po nila pamumulitika. Hindi po nila alam ang salitang professionalism, unahin ang tungkulin, ang trabaho, unahin ang mga Pilipino, at magtulungan para sa bansa. Wala po sa bokabularyo ng mga DDS yan. Ang gusto lang po nila, gante, paghihigante, pamumulitika, pakikipag-away. Alam niyo mga DDS, pwede naman tayo ulit magtalakayan, magbangayan, magdebate sa 2028, sa eleksyon. Pero sa ngayon, alam niyo naman kung anong krisis ang hinaharap ng mundo dahil dyan sa Middle East at kung ano-ano pang suliranin ng bansa natin at ng mundo, unahin muna natin yung paghahanap ng solusyon, pagtutulungan para sa bansa natin. Ngayon, kung para sa inyo kain suka yung ginagawa ni Mayor Lenny, Senator Bam, Senator Risa at Senator Kiko na pakikipagtulungan kay PBBM, wala kaming magagawa dyan. Pero para sa amin, pagtatrabaho yan, professionalism yan. Yan ay pakikipagtulungan para sa mga Pilipino. Kasi sila naman ay tumakbo para makapaglingkod sa bansa at sa mga Pilipino, hindi para makipag-away na makipag-away. Hindi kayo makaintay. Kung gusto niyo ng away sa 2028, mag-intay kayo. Malapit na, 2 taon na lang. Kaya ako hindi po ako nahihiya nang inilapit ko si Senator Bam, Senator Kiko, si Dean Heidi Mendoza sa mga loyalists nung ikinampanya ko, silang tatlo at yung iba pang aking ipinromote sa kanila. Hindi po ako nahihiya dahil alam ko ngayon na nakakapagtrabaho sila kasama ang presidente para sa bansa. Hindi po nila ako pinahiya. Although, hindi po nanalo si Dean Heidi Mendoza, si Senator Kiko at si Senator Bam, hindi po nila ako pinahiya. Nakakapagtrabaho po sila and they are doing their best, no? So, nagpapasalamat po ako dahil tumulong po ang mga loyalists, ang mga kakamping na manalo sila. At hindi po ako nahihiya sa inyo dahil alam ko nagagampanan po nilang mabuti ng the best nila, no? In their best form ang mga trabaho nila bilang mga lingkod bayan, bilang mga senador. So, thank you sa mga loyalists na bumoto sa kanila. Hindi po ako nagkamali ng hingi sa inyo ng tulong para mailuklok po sila. Pakinggan naman po natin itong binahagi ni Sir Third View patungkol po sa pagkapanalo ng Marcoleta sa COMELEC. Masyado naman tayong ginagawang mangmang ng COMELEC na to sa naging desisyon nila dyan sa kaso ni Marcoleta sa Statement of Contribution and Expenditures. Itong COMELEC chairman na to, pag nag-guest sa mga podcast at sa mga TV shows, mahusay mag-explain Mahusay mag-explain. Pagka pinanood mo siya, akala mo kakampi siya ng bayan, akala mo wala siyang pagtatakpan, ano nangyari dito sa kaso ni Marcoleta na to? Bakit na-absuelto yan? Bakit na-absuelto? Sa napakasimpleng isip na meron kaming mga mamamayang Pilipino, wala na dapat lusot yan Wala na dapat lusot. Anong palusot yung sasabihin niya na bago pa siya naging kandidato, tinanggap niya na yung mga pera? Naniniwala kayo dyan, COMELEC? Naniniwala kayo sa ganyang palusot?
O anong implication yan? So lahat pala ng kakandidato sa mga susunod na taon, ang gawin, kunin na ng kunin yung mga pera para kahit sumobra pa sila dun sa dapat nilang gastusin, safe na safe sila. Safe na safe sila. My God. Parang common sense lang to. Common sense. Na kahit hindi ka pa kandidato, pero gumagalaw ka na bilang isang kandidato, alam na ng mga tao sa paligid ng buong Pilipinas na kakandidato ka. Kahit hindi pa nag-uumpisa yung effectivity ng Certificate of Candidacy, dapat inire-record na lahat ng nagbibigay sa'yo ng pondo. Dahil yung paggastos mo dyan, hindi lang naman nag-uumpisa na maging official candidate ka. Bago ka pa maging official candidate, pero nangangampanya ka na, nagpupunta ka na sa iba't ibang lugar, dapat idinideklara na yan, hindi ba? O ano nangyari? So, lahat ng nagbigay sa kanya na yan, kung kay Diskaya man yan, o kung kani-kanino man yan ng mga pogo operators, wala na siyang pananagutan kasi tinanggap niya yung pera bago pa siya naging official candidate. Yan ba ang ibig sabihin yan? Ha? Comelec? Paliwanag nyo nga sa amin ng mga taong bayan na parang grade 2 kami para mas maintindihan namin ng mas maayos ang ginawa nyong desisyon na yan. Kasi hindi katanggap-tanggap yan. Hindi katanggap-tanggap. Hindi nakakatuwa. O ang susunod na naman yan ay si Chis Escudero na ano naman sasabihin nyo dyan? Na hindi talaga siya yung nag-donate, individual, kumpanya. My God! My God! Anong inaasahan natin dito sa Comelec? Parang wala. Tinatarantado tayo ng Comelec na to. Ginagago tayo. Bago nung tinatanggap ni Marcoleta yung pera na yan, na ibig sabihin congressman siya, may kaso din yun, di ba? Bakit ka tatanggap ng pera habang congressman ka? Bawal na bawal yan sa kanya, di ba? O anong gagawin ngayon ng Comelec na to? Ganyan na yan? Wala nang ibang recourse dyan? Yan na yung desisyon nyo? Sus Maria Josep, mga kababayan, kapag ganito ng ganito ang ginawa ng mga institusyon ng ating pamahalaan, wala na tayong aasahan na matinong gobyerno. Wala na tayong aasahan. Dahil ito mga alam na natin, kitang-kita na natin yung mga pagkakamaling ginawa, inaabsuelto pa nila. Kasi oras na dumadating sa kanila yung mga kaso na yan, yung mga kaso na yan na tungkol sa SOSE, bago pa nila yan i-discuss, nag-iisip na sila kung paano palulusutin. Hindi nila iniisip kung ano yung mga matutuklasan nila. Dahil ang laging nilang nakafocus sila dun sa kung paano nila yan palulusutin. At kapag gano'n ang mindset mo, kahit ano pang gawin ng mga tao na nag-file ng complaint na yan, yung sa kanila ang susundin nila. Kung paano nila paliligtasin itong si Marcoleta. Kapag ganito ng ganito mga desisyon ng ating mga institusyon, my God, ano na nangyayari? Ano na mangyayari dapat? Diyos ko po, nakaka-insulto sa sensibilities natin, ginagawa tayong sobrang tanga at mali. Mga babayan, para po sa akin, wala na po akong tiwala sa Comelec kay George Garcia. 2 beses na nila itong ginagawa sa mga Pilipino. Una, si Escudero tumatanggap ng campaign or tumanggap ng campaign donation mula sa isang tao na may-ari ng construction company na may mga proyekto sa gobyerno. Kahit pa sabihin natin hindi galing sa kumpanya, galing dun sa tao, pero maglolokohan pa ba tayo? Yung tao yung may-ari eh. No? Saan ba siya kumikita? Dun sa kumpanya. And I'm pretty sure, no? Huwag na tayo maglokohan, nakinabang yung taong yun sa mga proyekto na galing sa gobyerno. Mga proyekto ng gobyerno. Tapos, inabsuelto nila si Escudero. Tapos si Escudero, malalaman mo, di umani involved sa kickback. Malalaking halaga ng pera ang pinag-uusapan dito. If I'm not mistaken, more than 200 million pesos ang di umani dineliver nung taga DPWH. Hanapin niyo po yan sa balita. Si Bernardo, kung di ako nagkakamali. So, grabing ginawa ni George Garcia at ng Comelec sa mga Pilipino. Tapos ngayon, si Marcoleta, I think kaya nila nagagawa yan kasi nakalusot sila kay Escudero. Tapos ngayon, si Marcoleta, umaming nagsinungaling, hindi dineklara
ang campaign donations niya na natanggap sa sose niya. Sinumpaan niya yun na magsasabi siya ng totoo pero nagsinungaling siya pero andyan pa rin, siya pa yung nanalo. Si Marcoleta pa rin. Tapos ang kakasuhan yung mga donors. Hindi po ba napaka-unfair? At the same time, aminado po ang COMELEC na may ginawang mali si Marcoleta. So bakit hindi niyo i-disqualify? Aminado din po ang COMELEC na may kinumit po si Marcoleta na mali. May nilabag siya sa sinumpaan niya. Pero hindi pa rin disqualify. Di ba hindi nag-make sense? Si Marcoleta absuelto tapos yung mga nag-donate ang kakasuhan, it doesn't make sense mga kababayan. Isa pa, kung ang palusot ni Marcoleta ay tinanggap niya yun nung hindi pa siya formal na kandidato, then therefore, politiko siya noon. Tumanggap siya ng 100 milyon mahigit sa mga private individual. Labag po sa batas yun. Hindi po pwedeng tumanggap ng pera ang politiko sa kahit sinong individual, private individual. Mahigit 100 milyong piso yun. Tapos, malalaman natin, late na, nagbayad ng buwis sa Marcoleta doon. Dahil na booking, dapat kasuhan yan sa Marcoleta ng bribery or indirect bribery. Tumanggap po siya ng, we can consider that suhol eh. Kasi kung hindi ka pa formal na kandidato at politiko ka pa noon, politiko pa siya noon eh, congressman pa siya noon, then, bakit ka tumanggap ng pera? Sa suhol yun, in my opinion. At yun ay labag sa batas. Dapat pong kasuhan si Marcoleta at ipatanggal sa Senado. Napakasama ng COMELEC. Pinalusot si Escudero, ngayon pinalusot si Marcoleta. Ginagago po tayo. Wala na po. Siguro ako hindi na ako magtitiwala dyan kay George Garcia sa 2028. Baka ilako po tayo or gaguhin na naman po tayo. Ito po, pakinggan po natin si Cap Nino Barsaga. Alam nyo po, kung sa suhulan lang din, eksperto ang mga Duterte dyan. Para makuha ka, para maging sulit ka sa kanila, dadaanin ka sa pera. Yan ang galaw ng mga Duterte. Kaya ako, galing ako sa mga Duterte dati. Kaya I know him. Alam nyo po, kung sa suhulan lang din, eksperto ang mga Duterte dyan. Para makuha ka, para maging sulit ka sa kanila, dadaanin ka sa pera. Yan ang galaw ng mga Duterte. Kaya ako, galing ako sa mga Duterte dati. Kaya I know him. Ito lang po masasabi ko dyan. Yung pong pag-amin ni Sara Duterte doon sa parang Zoom meeting yun, na sumisigaw-sigaw siya, na namudmud daw siya ng mga sobre, at binanggit niya ang pangalan ni FL, pinamigay daw niya yung binigay sa kanya ni FL sa mga official ng DepEd. Yung pa isang patunay sa mga sinasabi ni Cap Nino Barsaga na sinasabing suhol or nanunuhol. Eh siya mismo sinasabi niya, galing siya sa kampo ng mga DDS or ng mga Duterte. Baka siya mismo na-experience niya. O galing Chinese, gawain ng mga Chinese. Manunuhol sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga Pilipino, mga official ng Pilipino, para makakuha ng birth certificate, passport, driver's license. Manunuhol lang yung mga yan. Yung last na balitang nabasa ko nga, 50,000 na Chinese nakakuha ng Peking birth certificate ayon sa PSA. Hanapin nyo po yan. 50,000 po yung pagkakatanda ko. So nanunuhol sila. Manunuhol para makakuha ng Peking identity, passport, driver's license, at saka birth certificate sa Pinas para makapagpagawa. Nanunuhol yung pastillas scheme. Panahon ni Duterte, pastillas scheme. Nanuhol sa mga taga-immigration para makapasok dito. Kahit mga wanted sa China, nakapasok dito. Manunuhol para makapagpatayo ng pogo. Manunuhol para makapagpatayo ng mga illegal gambling. Manunuhol para makapasok sa PCG. Manunuhol para maging politiko sa Pilipinas. Para ma-dominate nila ang ating gobyerno. Panunuhol. Manunuhol para makakuha ng malaking proyekto. Manunuhol para makapag-illegal mining. Manunuhol para makapagpapasok ng mga magnetic lifter na ang laman ay mga illegal na gamot. Sinisira nila ang Pilipinas. So wag po tayong boboto ng puppet, tuta at sunod-sunuran sa China sa 2028 mga kababayan. Matuto na po tayo. Kawawa na po tayo. Lugmok na po ang bansa natin. Dahil sa mga politikong nanunuhol, politikong nagpapasuhol, politikong tumatanggap ng campaign fund mula sa mga tiwaling negosyante, mula sa mga illegal na pasugalan, tumatanggap ng campaign fund mula sa mga sindikato ng pinagbabawal na gamot at pasugalan at pogo.
mga sinungaling na hindi nagdedeklara ng tama sa kanilang mga sose, huwag na po tayong bumoto ng mga kagaya nila. Matuto na po tayo. Salamat po sa panonood.